Alright, ngayon naman meron tayong special treat dahil kasama natin ngayon si Leonard Grospe, ang isa sa nakasungkit ng gintong medalya sa men's high jump event ng 6th Asian Beach Games. Magandang umaga, Leonard! Welcome sa PTV Sports, Leonard. Unang-una, congratulations. Grabe, no? Nakakuha ka ng ginto sa Sanya, China. Nakakuha ka ng bronze sa Southeast Asian Games. Ngayon naman, ginto sa Asian Beach Games. Ano ang pakiramdam na meron ka na namang isang malaking achievement para sa bansa ng Pilipinas? Sobrang saya po and sobrang proud po din kasi nakapagbigay po tayo ng gold sa Pilipinas. And tough dahil sa beach mo ginawa yung high jump. Ano naman yung pagkakaiba ng tumatalon ka sa normal na surface at sa sand naman? Sa sand po is sobrang po siya, distract, lalo na po yung sand is na tawag dito na sumasabog po siya and sobrang dulas po habang tumatakbo ka. Sa track po kasi mostly po siya mas nag-grip po nung spike yung pagtakbo mo po. So paano mo na-overcome yun? na lang po kami. So, nag-adjust po kami pagdating po sa Sanya. So, ang nangyari po nung first day is wala po talaga kaming pang-grip para dun sa sand. So, ang nangyari po is nagpalit po ako ng spike para mas okay po yung kapit. I see. Ito, Leonard, no, nakapagtala ka nga ng 2.5 meters dito sa 6th Asian Beach Games. Maaari mo bang ikwento sa amin, ano ba yung naging mindset mo during that time? Naging mindset ko na lang po that time is, sinabi ko na lang po sa sarili ko na wala namang pinagkaiba to sa track since pare-parehas lang din naman po kami na may pa. Since kahit sobrang dulas nito, parehas lang naman po kami nararamdaman. Yun lang din yung pinakang naging namin na mas okay na makuha namin yung adjustment sa mismong araw kaysa sa mismong laro na tawag dito. Kasi nung ganito po kasi nangyari, nung training po kasi kada plant po namin is humuhukay po talaga ng humuhukay yung plant po namin sa sa sand, tapos nagsabi po kami dun sa Sanya mismo sa mga po dun. Organizer. Yes po. Yun naman po, naglagay naman po sila ng tartan kahit konti lang and naka-help naman po siya at paano. Nice. And isa ka sa mga nakakuha ng ginto, kaya naman nakatapos ang Pilipinas in 5th place. Nung alam mo, lalaban ka na para sa ginto, na-pressure ka ba? Ano ba yung pumapasok sa isipan mo during those moments? Kasi, napaka-unexpected niya po kasi yung mga kalaban ko po is nasa top po talaga sa world. So, ang ginawa ko na lang po talaga is to maximize na lang po na wala po talaga akong foul. Yun na lang po yung naging mindset ko. So, at the time, hindi mo rin pinapressure yung sarili mo about it. Kumbaga, just do your best. Enjoy the moment. Ang ganda naman ng kalabasan. Yes, ito. Talking about the adjustments, syempre kanina sinasabi mo na nag-adjust nga from the normal or the regular track and field. Tapos itong Asian Beach Games sa beach ginawa, gaano ba kahalaga yung mental aspect siguro ng pagiging atleta sa beach games? Sa mental po kasi, pag nag-struggle ka po kasi lalo na po sa checkmark mo, pwede ka po kasing mag-trotting or hindi po magawa yung tama na planting. So, ang mangyayari po dun, pwede pong mapaaga yung pag-bend mo or yung pagpunta mo dun sa bar. So, ang mangyayari, mapapafoul ka po. Right. So, ano na bang sunod para kay Leonard Grospe? This coming po, tomorrow po talaga is, is NCAA namin. So, naglalam po ako ng oras para po makapunta dito. After po ng NCAA, may laro din po kami for Asian Jumps, China rin po. Wow. Kailan yun? This May po. So busy ka pala, Leonard. Walang pahinga. Kaya diretsong sabak ulit, no? And sa NCAA, anong team bang nire-represent mo? Mapua University po. Mapua University. So I think partner talagang madadala niya ang team niya dito dahil kagagaling niya nga lang sa pagkapanalo sa Asian Beach Games. Pero ito, Leonard, sa tingin mo, itong pagkapanalo mo sa Asian Beach Games, paano ito makakapag-contribute syempre sa mga kagaya mo na high jump athletes natin?
Sa pansin ko lang po ngayon sa mga high jump or sa community po ng high jump po is ano po kulang po sa mga equipment pero okay lang po since ako rin naman po nagsimula sa ganun, lupa-lupa lang and hindi naman mahalaga kung saan ka nang galing. Pero sa tingin mo ba, bright ang future ng ating mga atleta sa high jump? Yes po, meron po tayong mga talentadong high jumper na kayang sumunod din po sa yapak po. I'm sure excited din sila no, na makakalaban ka nila. Kasi nakakakuha ka ng ginto sa continental stage. So for them, siguro, big challenge to be facing you as well. Para sa'yo, ano bang paborito mo dito sa sport ng high jump? At sa tingin mo, bakit kaya dapat pasukin din ng mga ibang tao ang sport ng high jump? Paborito ko lang naman po sa high jump is yung increasing the height ng bar po. Kasi the way na parang mas mataas sa iyo yung bar, parang mas gusto mong i-clear ito na parang sa tingin mo, kaya mong mag-dunk sa, kunyari sa basketball, kaya mong mag-dunk ng bola. Pero sa high jump kasi, kailangan need mo i-clear lahat ng katawan mo. So nakaka-enjoy siya pag na-clear mo. Then doing backflip, yun. Yeah. Paano mo ba ginagawang ipataas pa ang height na kaya mong i-clear? No? Kasi mga ibang tao inisip nila, mataas tumalon yan. Natural talent. Pero for you, may natural talent pero may kasama din yung technique and training. No? So paano niyo ginagawa? Meron po mga specific training for pagpalakas po ng talon or legs. There's plyo, weights, and especially yung running rhythm po. Then yung mga techniques na kailangan mong i-apply. Pero Leonard, sa ngayon, meron ka bang personal target or personal record na gusto mong basagin? Yes po. Gusto ko pong basagin ngayon is yung national record ko po na tinala ko din po noong 2024. And international tournaments, Asian Games ba is not something that you will be participating in? How do you go about moving up? No? Kasi nga, nakakuha ka na ng bronze medal sa SEA Games. Are there big targets that you're aiming for na sana makasali ka or gusto mo makuha down the road? We're aiming po ngayon. This year po is Asian Games, pero po yung pinakang aim ko po is Olympics po talaga. Since 2024 po is na-hit po natin yung world number 95. Kunti na lang po, kunting-kunti na lang po. Kaya naman po siguro within these 2 years po. Nice. Yes. Olympics, no? Yun ang gusto namin makita, Leonard, na lumalaban ka dun sa pinakamataas na level of competition. So, salamat sa inyong mga pagbisita sa amin dito sa PTV Sports and best of luck sa iyong mga kasunod na mga event. Yes. On that note, baka may gusto kang batiin o pasalamatan, go ahead. Thank you po sa Patapa, PSC, and POC sa help po sa amin. And Sir Raymond, Sir Garrido, Sir Raymond, Sir Raymond, si Congressman Angara, andyan na palagi sa amin. Si Coach Sean, especially Coach Sean, si Sir Terry, si Sir Jasper, si Coach Jundi, and sa Mapuwate. Alright. Maraming salamat, Leonard, and congratulations again.